So, welcome guys sa channel ko, Go Broke Hero, at mag-update lang tayo ng Sihu M57 ko na mesh share. Review natin siya after 1 year and 2 months o 14 months. Ayan, medyo gumagasgas nga lang siya dito sa white paint at ganyan siya kadumi dahil may construction dito sa likod sa katabi mismo nito, sa left side na pader na yan, nag-e-extension yung kapitbahay. Gumagawa sila ng home improvement nila. Bagong second floor, saka veranda extension. Kaya ganyan na siya din kadumi ngayon. At ngayon guys, i-update ko nga kayo dito. At alam niyo naman na last video ko nabasag na to. Nung 8 month niya. Nung 8 months to sa akin, may nabasag ako dito. Dahil nga mataba ako, 130 kilos. Ayan, ito yung nabasag na ginawa ko na din. Nilagyan ko ng metal. Medyo lumabas lang uli yung metal. Ito. Plastic weld ko, tapos nilagyan ko ng metal. Yung metal na yan, yung sa welding rod. Tinanggal ko lang yung parang pulbura niya. Pero yan yung sa welding rod. Marami yan, 3 yan nasa loob. Pero yung isa na-expose na. Ayan. Medyo bumuka na siya uli. Kasi nga 130 pounds ako. 6'1". So kung hindi naman kayo mabigat, wala naman kayong problema. Hindi kayo magkakaroon ng ganitong problema. Pero sa kalagayan ko, yan. Tinulugan ko nga to ng 6 months kasi nung ginagawa itong kwarto na to, itong pinaglagyan na nga na bago, nilipat ko kasi to, upuan na to galing sa computer room, nilagay dito. So, nung natapos na yung kwarto, binaklas ko siya, nakita ko may crack na siya nung December. May crack na siya nung December. June ko to binili last year, 2025. At yun nga, pagdating nung ng January, nilipat ko siya dito. December, binaklas ko na yun dun sa bagong gawang veranda din. At dinikit ko siya dun. At pinasok ko na nga siya dito sa kwarto na to na yun nga, bagong gawa. At yan, i-update ko kayo sa lahat ng mga ayoko dito. Ayan, kumakaskas nga siya sa white na pader, dumidikit yung plastic niya na black. Tapos ganyan siya kadumi dahil nga may construction sa kabila. Tapos, dahil mesh siya, ganun siya talaga guys, ang dumi niya. Yung dust, pumupunta sa ilalim. So, kailangan nyo talaga itong labhan. Tapos, pag dinalaban nyo siya, syempre, mga ngalawang-ngalawang yung mga tornilyo niya. Yan. Ang hindi ko ginamit dito pala yung stock niya o yung kasama niyang gulong. Gamit ko yung dati kong gulong, yung roller blade type. So, yun ang gamit ko. Wala pa naman siya ibang issue. Kaya sabi ko nga, ang bigat-bigat ko. Yung hydraulic niya medyo mabagal na siyang umakyat. Hindi katulad dati na talagang aangat. Ayun. Tapos, kinontak ko na pala yung warranty, yung binilang ko nito. At ang sabi nila, hiningi yung contact details ko para tatawagan daw ako. Pero, yung kinabukasan, hindi naman sila tumawag. At ngayon, bine-verify ko nga sa phone ko, sa application na pinagbilang ko. Kasi nga 2 years warranty, humingi nga ako ng ano sa kanila, ng backrest. At yun, ina-update ko kayo sa paghingi ko ng backrest, kung bibigyan ba nila ako ng backrest. Sana ibigay sa akin kasi hindi naman sila tumawag after hingi nila yung contact details ko. Ang pinadala ko pala sa kanila yung video na yung sa previous video ko dito sa Sihu na to, nung ginawa ko yung mga December, January ko in-upload. Ayun yung pinadala ko yung basag na malinis pa yung pagkabasag niya. Ito kasi madumi na.
Yun. Lilinisan ko siya uli 'pag natapos na yung construction ng kapitbahay. Hindi pa kasi sila tapos mag-finishing ng bahay. Tapos gagawan ko ng video 'pag na-finishing na 'yan o kaya, 'pag binigay sa'kin yung backrest. Kasi nga 2 years daw yung warranty nito, pero tignan natin kung ibibigay talaga ba nila yung warranty na 'to. At saka isingit ko lang pala yung habang ginagawa ko 'tong video na 'to, may ginagamit akong software na noise reduction. Ang tawag ay NEEP, NEEP. Medyo mahal siya, almost $10 per month, pero tina-try ko lang yung kanyang free version. So, tignan natin kung maganda siya sa recording o bumabasag ba siya kasi maingay yung mga fan ko ngayon, ta's may gamit akong, yung portable na fan pang-travel, yung Jisoo Life. Yun ang gamit ko. Dinagdag ko bukod sa fan na gumagana ng dalawang fan ta's yung Jisoo fan gumagana. Yun, kasi nga yun kailangan ko ng bagong noise suppression, pero anyway, yun nga ang gamit ko ngayon sa video na 'to. Tapos sa upuan na 'to, wala nga siyang iba namang sira pa. Yung net niya kaya naman niya ako kahit mabigat ako. Tapos 6 months nga ako natulog dito. O yung iba kasi 'pag nagtatanong, hindi ko man feeling ko naman ang gagaan naman nila para ma-paranoid sila. Kung magaan naman kayo, wala kayo dapat ikatakot. Hindi naman 'to din gano'n kamahal. 10,500 lang 'to nung binili ko. Tapos kung magaan nga kayo, ewan ko lang. Ako kasi mabigat nga ako, 130 kilos. Tapos ang laki ko pa. Kaya nga pagka natutulog ako dito, at hindi ko rin pala binili yung Pro version, yung may footrest. Kasi nga, hindi nga aabot sa calf ko yun eh. Sa likod lang ng tuhod ko yun. Most likely aabot yung footrest nito. So, hindi rin komportable. Sayang lang yung pera sa footrest na yun kung likod lang ng tuhod. So, ayun. Hindi ko binili yung Pro version dahil nga sa height ko. Tapos, abot naman yung ulo ko sa headrest, na-adjust din naman siya. Medyo nananabunot nga lang siya nung time na humaba talaga yung buhok ko. Dahil, ayun nga, 6 months ako natutulog dito. Tas dahil sa construction, ginagawa tong kwarto na to, na pinaglagyan ko ng bago. Ganun siya katagal kasi, dahil sa permitting, medyo nagtibag, tapos nag-update ng permit, ganun, kaya tumagal. Yung net nga niya, yung mesh niya, kaya naman ako. Yung iba kasi sira na after a year. Sa akin, kahit mabigat nga ako, hindi naman nasira yung mesh niya. Yun lang ang alikabok niya. 2 beses ko na 'to nilabhan. 1 year pa lang 'to. So, medyo nakakapagod lang magbaklas. Nakakapagod kasi mabigat 'yan. Parang 25 kilos 'yan lahat eh. Ang ginagawa ko, binabaklas ko lang siya isa-isa, tas 'yan, nilalabas ko diyan sa bintana 'yan na 'yan, may kortina diyan, 'di ba? May bintana diyan, do'n ko siya binababa para malipat ko siya sa beranda, at do'n ko siya gina-garden hose sa beranda para malinisan, at do'n ko na rin tinutuyo, pinapaarawan. Kaya lang yung epekto nga niya yung pagkakalawang ng mga tornilyo. Pero mas gusto ko na yung kalawang yung tornilyo na hindi ko naman nakikita kaysa sa yung mesh madumi, at baka magkaroon pa ako ng allergy. So, ayun lang.
update ko kayo kapag binigay sa'kin yung backrest. Salamat sa kanila 'pag ibibigay nila sa'kin yung backrest. Pero 'pag hindi naman nila binigay, ewan ko lang talaga. Eh, di fake yung kanilang 2 years warranty. Kasi wala naman ako ibang ginawa, eh. Hindi naman ako 150 kilos. Hindi rin naman ako above 150 kilos para 'yan nga, nasira 'yan. Hindi naman ako gano'n kataba. Kita niyo naman yung sa side, kasya ako diyan. Eh, yung pinakamasikip na setting, pinaka-settings niya para sa mga payat, ganyan na. Eh, yun ang gamit ko, pinaka-settings para sa mga payat. Kasya pa rin ako kahit na yun ang ginagamit kong settings. Ang hindi ko lang gusto diyaan sa armrest, hindi siya nagka-crease o yung nagkaroon ng katulad sa sapatos yung fold, pero medyo matigas siya. Pero okey lang yun dahil nga kasi hindi siya katulad nung ibang gaming chair ko na yung sobrang lambot diyan, yung parang gel type. Ayun, nagputok-putokan yung mga gano'n. So, na-appreciate ko 'tong medyo matigas pero hindi naman siya pumutok-putok nga, kasi medyo may kamahalan na ata yan pagka ni-replace. So, siguro hanggang dito na lang. Like, comment, share na lang, subscribe. Hintayin niyo yung next update ko kung binigay na yung backrest sa'kin. Ba-bye.